A happy day sa iyo kaibigan. I hope nasa mabuti kang kalusugan at kalagayan ngayon. At pagpalain ng Panginoon ang iyong pakikinig at panonood ng Food for the Soul, topic number 6. Pinamagatan ko itong ang itinuturing na pamilya ng Diyos dito sa lupa. Sino-sino po ba ang mga pamilyang ito na itinuturing ng Panginoon? Sa talata ng aklat ng Mateo chapter 12 verses 46 hanggang 50, ay ito po ang nakasulat. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay iyon ang aking ina at mga kapatid." Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita na ating pagsasalusaluhan ngayon. Hindi pala lahat ng pamilya ay tuturing ng Panginoon na kanyang sinasamahan o pamilya ngayon dito sa lupa. Sino-sino po ba ang mga pamilyang ito? Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ama, ina, mga anak, tatay, daddy, nais po ba natin mapabilang sa pamilya ng Diyos habang tayo nasa lupa pa lamang? Aba, oo naman. Ngunit may gagawin tayo. Una, habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon, kailangan focus lamang tayo. At huwag tayo magpa-distract o magambala, mahadlangan ng ating pamilya. Gaya ng ginawa ng ating Panginoong Sus, ay siya'y nangangaral, hindi siya nagpa-distract o tumigil man lang sa pagtuturo. Gayon ang nais ng Panginoon. Una, ang kalooban niya muna ang ating sundin. Although mabuti, dapat talagang sumunod tayo sa ating ina, mga magulang o tatay. Ngunit kung pag-uusapan na ay pagtuturo, pangaral, paglilingkod sa ating ama, ay hindi dapat sila ang maging dahilan para tayo tumigil o hadlangan nila ang ating pagsamba, pagsisimba, paghahandog sa ating Diyos na buhay. Sapagkat uunahin talaga natin siya at nais niya yun na ang ating pag-aaral din, pag-negosyo, pag-trabaho ay importante rin naman. Ngunit pag na tayo na sa kalagitnaan na at oras na mismo ang ating pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, pag-i-invite, kailangan po ay hindi tayo mahadlangan una ng ating pamilya. Upang tayo may turing na pamilya ng Diyos dito sa lupa, unahin natin ang kalooban ng Diyos. Upang unahin din naman tayo at ituring na pamilya ng ating Ama na nasa langit. Mag-pray, mag-devotion, tumulong sa mga mahihirap, ay talaga nang napakahalaga. Ngunit the best, higit sa lahat, ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Isa pang ibig sabihin ay, huwag tayo magpahadlang sa anumang mga ginagawa natin. Ititigilan natin, ihihinto na natin ang paglilingkod dahil kailangan natin magtrabaho, kailangan natin magnegosyo, at tinawag tayo ng magulang natin. Lalo na kung hahadlangan nila tayo, ito po ay hindi maganda sa ating Panginoon. Hadlangan tayo ng ating mga magulang dahil kailangan po talaga dapat ang ating pamilya ay dapat nating ilapit sa Diyos. Sila po ang dapat nating unahin na ilapit sa ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Hindi dapat ang pamilya ang maging hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Naman naunawaan mo, kaibigan, ang Food for the Soul sa umaga, sa araw na ito. Sapagkat napakasarap, napakaganda ang mapabilang at ituring tayo ng pamilya ng Diyos dito pa lamang sa lupa na ating ginagalawan. Dahil safety, naroon ang kagalakan, naroon ang kasiyahan, naroon ang provision ni Lord sa pamilya. Mahal ng Panginoon ng pamilya, ngunit kailangan ng pamilya
ay hindi humahadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan ng pamilya ang siya pa natutulak, ang sumasama, ang sumasabay, at umaalalay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At yun ang pinaka-the best. Napakasarap kaya, napakaganda ang isang pamilya sama-samang naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Nawa, ikaw na tatay, daddy, mami, at buong pamilya, kung may naglilingkod sa inyo, sa inyong pamilya, sumama ka na dyan. Huwag mong hadlangan siya, kaibigan. Huwag mo siyang hadlangan, mami. Huwag mo siyang patigilin din, daddy, sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. Sapagkat siya at ang buong pamilya niya o pamilya mo ay ituturing ng Panginoon ang pamilya dito sa lupa. Kahit isang membro pa lamang ng ating pamilya ang maglingkod sa ating Diyos, ay ituturing na ng ating Panginoon na pamilya na rito sa lupa. Kaya kung ganon ang turing sa atin ng Panginoon, sumama na tayo. Sabay-sabay na tayo maglingkod sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Pagpalain ng Panginoon ang iyong pamilya. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa ng iyong kamay para sa iyong pamilya. Pagpalain din ng ating Diyos na buhay ang ginagawa mong paglilingkod sa Kanya. At ang iyong pamilya ay kunin din ng ating Panginoon. Ituring niyang pamilya upang sa ganon, sa dati na panahon, sa pagwawakas, ikaw, ako at lahat ng ating pamilya ay may dala ng ating Panginoon doon sa Kanyang kaharian. Palain ka ng Panginoon, kaibigan. Sa susunod mo muli, magandang araw sa iyo at pagpalain ng Diyos ang lahat ng iyong mga desisyon at gagawin pa para sa ating Panginoon. God bless you, kaibigan. Salamat. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you